Okay, so habang naghahanap ako ng trabaho online 'no, so nakita ko yung trabaho na 'to. So ang sine-search ko talagang trabaho ay yung email chat support or mga customer support dito sa e-commerce. So hanggang sa nakita ko 'tong email sender. So eto guys, sa mga e-commerce 'no, sa mga dropshipping dito sa eBay. So ang ginagawa ko rito ay magse-send ako ng mga email or follow-up dun sa mga buyers. So ibig sabihin yung mga bumili sa amin ay magsasuggest pa ako ng ibang mga products na pwedeng interesado siya. So ito yung trabaho na nakuha ko ngayon. So okay guys, sa mga bagong viewers natin, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay, sa mga interesado naman sa inyo sa mga in-depth tutorials dito sa members area natin sa YouTube, pwede kayong mag-join para mapanood nyo yung mga full course, yung mga step by step na gagawin ninyo para makakuha kayo or makapag-land agad kayo ng mga work from home. Nakagaya ng mga pinapakita ko sa inyo dito sa channel natin. Okay, so ito yung pinasa kong proposal letter. Pwede nyong post, pwede nyong kopyahin yung proposal letter na pinasa ko para sa customer support dito sa e-commerce, dito sa dropshipping. So ito yung isinend ko dun sa onlinejobs.ph nung nag-apply ako. So nung in-interview niya ako, so nakita niya sa proposal letter ko, so hindi na siya nagtanong sa akin, no? Kasi mababasa niya naman kung ano yung mga skill set na meron ako dito sa proposal letter na to. Kaya sinasuggest ko sa inyo na pag may applyan kayo, tatargetin nyo yung hinahanap niya, kagaya ng customer support, no, dito sa mga dropshipping. So ito yung eBay dropshipping, e-commerce customer support, mga data entry specialist. So dapat tatargetin natin yung ina-applyan natin. So pwede natin i-edit to, no? So kung sa dropshipping naman kayo, pwede nyong i-edit yung mga skill set para pagdating sa interview hindi niya natatanungin, no? Yung mga alam nyo kung marunong ba kayo o hindi. So dito pa lang sa proposal letter nyo, dito natin sila babanatan. Dito natin ipapakita sa kanila na kahit na wala kang experience pero ilalagay mo rito yung mga nalaman mo o yung natutunan mo dito sa channel natin. So pwede mo na siyang ilagay dito sa proposal letter mo. So ito naman yung job post guys. So dito ang nakalagay dito ay email sender. So e-commerce email sender. So mababasa natin dito kung ano yung magiging task natin. Ito yung skill set na hinahanap niya. So magbibigay din siya dito, nakita natin dito sa job post na magbibigay din siya ng mga sample format. So napakadali lang naman nito guys. Hindi naman to yung kagaya ng mga pang professional, no. So papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung ibig sabihin. Okay, so dito sa eBay ang gagawin ko lang dito ay kiklik ko tong my eBay, tapos kiklik ko yung selling. Pagdating dito sa selling, i-click ko tong orders. So, ibig sabihin, ang mga target namin dito, yung mga dati nang bumili. So, yun yung i-email namin. So, halimbawa, bumili siya ng sando. So, magsasuggest pa kami sa kanya or magme-message kami sa kanya sa email na meron kaming iba pang mga type ng mga kagaya ng binili niya or yung kung saan siya interesado sa mga products namin. So, kiklik natin yung orders. Tapos makikita nyo rito, for example, no, itong Bob Marley, itong Redemption Songs na damit na to, ang gagawin ko ay i-click ko tong arrow na to, tapos kiklik ko yung contact buyer. So sa contact buyer, makikita nyo rito yung pangalan niya, Contact Bro 23. Tapos dito ako magsisend, no? Ito yung binigay niyang format, napakadali lang. So ito yung format na kailangan ko sundin, no? Hi customers or Hi Bro 23, tapos ito yung ilalagay kong message, tapos ilalagay ko yung link na isasuggest ko, tapos mag-a-add ako ng photo. So dito ko siya ilalagay, no? So ngayon ang gagawin ko ay maghahanap muna ako ng mga products dito din sa eBay niya. So mga products na pwede kong isuggest na kagaya ng interest niya na binili niya. For example, itong buyer na to. So pupunta ako sa my eBay, pupunta ako sa selling, tapos pupunta ako dito sa listings. Yan, tapos magse-search ako, no, ng mga damit na pwedeng interesado siya, no? For example, na itong vintage 80 na to. Itong 80s. So, ang gagawin ko rito, kukunin ko yung link, kakopy ko, tapos babalik ako dito. Ito na yung itatype ko, no? Ito yung link. Ipe-paste ko siya rito. Tapos, ito yung message. Tapos, mag-add ako dito ng photo. Yung photo nung pwede kong isuggest sa kanya. For example, dalawa yung picture, no? Or dalawa yung products na isasuggest nyo. Mag-a-add lang kayo ng link dito. Tapos, another photo nung t-shirt na pwede nyong i-suggest sa kanya. Tapos, i-click nyo lang yung send. So, ganun lang kabilis, no? So, pagtapos nun, ang gagawin nyo ay iisa-isahin nyo to. Yung lahat ng mga bumili dito sa store ni client. So, ganun lang yung magiging trabaho nyo. So, dito sa trabaho na to, $5 per hour. Tapos, 20 hours a week. So, pwede siyang part-time job, no? For example, 3 hours per day pwede siya. So, Monday to Saturday, 3 hours per day, pwede nyo yung gawin yung trabaho na to. So, part-time to. So, pwede naman, no, kung magustuhan niya yung ginawa nyo or maganda yung sales na pumasok, pwedeng maging full-time siya.
Pero para sa akin, sa mga naghahanap sa inyo ng mga part-time job, napakaganda ng mga ganitong trabaho, no? Mga 20 hours a week lang. Okay, no? Dito sa paghahanap ng trabaho dito sa onlinejobs.ph, kung makikita natin kasi, kagaya ng lagi ko sinasabi sa inyo, no? Parang yung mga marketing specialist, kung makikita nyo, parang ang hirap niyang gawin. Kaya gusto ko sana, kagaya nung nakuha kong trabaho ngayon, so pwede nyong basahin, isa-isahin nyo, no? Kagaya nito, yung marketing specialist ng Shopify. So, ang gagawin nyo lang guys dito, i-click nyo muna, tapos makikita nyo yung mga role. Ayan, no? Ito yung mga crucial role. Para malaman nyo kung ano yung trabahong gagawin nyo, kasi nilalagay nila dito yung eksaktong trabahong gagawin mo. Ano yung magiging role mo kapag nakuha mo yung trabaho na to. So, kaya yung mga nakikita nyo rito, yung etong Amazon Business Prime accounts. So, ibig sabihin, pag binasa nyo siya, makikita nyo na dropshipping lang siya kagaya ng mga itinuturo ko sa inyo, no? So, isa pa, no, sa product researcher, ayan, makikita nyo dito. Basahin nyo kung ano yung magiging trabaho nyo. Makikita nyo naman dito, ayan, makikita nyo rito yung mga hinahanap nila. Ganun lang guys, no, ganun yung diskarte ko kapag naghahanap ako ng trabaho. So, itong mga copywriter, itong winning product researcher, puro to product researcher. So, iniiba lang nila yung mga term, itong winning product researcher, Shopify product page builder, ito yung kagaya nung nasa course natin, no, dito sa members area natin, na itong mga builder ng mga Shopify page. Yan. So, gawin nyo lang guys dito, product researcher ulit, makikita natin dito. Click nyo lang siya para makita nyo kung gagamit ba siya ng tools, manual ba siya. So, ganun lang, no, kagaya nito, no, sa TikTok or other social media platform. So, makikita nyo mamaya, mahusay kayo sa TikTok. So, makikita nyo, makakapaghanap kayo ng product sa TikTok kahit wala kayong ibang mga tools na ginagamit. So, yun lang ang diskarte. Basahin nyo yung description ng trabaho dito sa onlinejobs.ph dahil ang mga client dito, ang ginagawa nila, yung mga term ng mga dropshipping, product researcher, eBay dropshipping, iniiba nila ng term. No? Kaya basahin natin yung mga description ng mga job post. Okay guys, no, sana may natutunan kayo dito sa video na to. So, marami pa tayong lalabas ng mga tutorials. So, at salamat pala sa mga nag-member or sa mga dito sa members area natin. So, napakalaking tulong po sa channel nung pagme-member natin dito sa members area. So, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, yun lang po at maraming salamat.